Hello. Ito yung ginawa ko presentation. So, kailangan natin itong subaybayang maigi kasi ah, marami man tayong naging karanasan. So, alam ko, ikaw narinig mo na to, na pakinggan mo na yung marami ka na nasubukan. So, marami madalas tayo nag-feel, tama? At kung may pinagdadaanan ka, nahihirapan ka sa trabaho mo, pagod ka na, marami ka ng utang, at hindi mo alam kung ano gagawin sa pera mo, paano business ang ipapasok mo, o papasukan mo, itatayo mo. So, pagkakaedad na, di mo alam paano makasurvive. So, meron akong ginawang solusyon dyan. No? So, ito yung pakinggan ninyo. Maaari nyo gamitin ito. Ano man yung balak ninyo, pinaplano nyo. Kung wala naman, pakinggan ninyo. Pwede nyo ako samahan sa ginagawa ko. Okay? So, start ko na. Hindi ko na patatagalin. Share video tayo. So, ginawa ko sa presentation na to. Uh, Ginawa ko siya na written para mabigyan ko ng diin yung topic natin. So sabi rito, meron tayong tinatawag na permanent problem. Sabi rito, we cannot solve a permanent problem with a temporary solution. Ano ba yung tinatawag na permanent problem? Ito yung hindi mo maiiwasan habang nabubuhay ka. Na habang buhay ka, kain ka 3 times a day, normally, hindi lahat ng kinakain natin libre. Lahat yan may gastos. Once na ikaw gumamit ng appliances, automatic yan. May utang ka lang. Kay Tarelco o Meralco. Tama? So, may bayad ka na, kailangan ka lang bayaran buwan-buwan. So, yun yung mga kailangan natin. Ibig sabihin, hindi mo maiiwasan talaga. Kaya sa tinatawag na permanent problem. O, bakit nahihirapan ng tao? Ang nagpapahirap talaga dyan sa kalagayan ng tao, yung wrong mindset at limitadong kakayahan. Nagre-resulta na maliit na kita kasabay na patuloy na pagtaas ng presyo ng bilihin. Okay? So, pag sinabing mindset, kung ano yung ito lang ang kaya kong gawin, ito lang ang alam kong gawin, ito lang ang pag-asa ko. So, ibig sabihin, sa utak natin, nakala natin, hanggang doon lang tayo. Pero hindi. May laging solusyon. Ano man problema, laging may solusyon. Pero pag sinabing permanent problem, ang katapat niyan is permanent solution. Ito yung topic natin ngayon. Paano natin magagawa ng paraan yung permanent problem na yan? So, itong malaking tanong eh. Nasa tamang direksyon ka? Nasa tamang direksyon ka ba? Kung gusto mo makarating ng Baguio, pero sumakay ka ng bus papuntang Manila, saan ka makakarating? O, pangarap mo talaga makarating ng Baguio, kaya ka sumakay ng bus. Sabi nga, may pinapangarap na marating, pero mali ang narating. So, ganun eh. Sumakay ng bus, pero mali ang sinakyan. Anong point? Ganun din sa pangarap. Panangarap mong guminhawa ang buhay, pero malayo sa giginhawa ang tinatrabaho mo. Kumikita nga, pero hindi nasa-solve yung permanent problem. Ibig sabihin, nasa-solve man, temporary lang. Kung kailangan natin gawin, magkaroon tayo ng permanent solution. Right? So kailangan natin makita ng malinaw ang tamang paraan na dapat gawin dahil minsan lang tayo mabubuhay. Kung anong edad mo ngayon, kailanman hindi na natin mababalikan yan. So minsan lang lilipas. Kung ang edad mo ngayon is 30, minsan lang natin dadaan ng 30 years old. Kung ano mang edad mo ngayon, right? So dapat tiyak yung bawat solusyon. Kailangan natin ng permanent solution. So seryoso ka ba? So ano man ang status mo ngayon, bakit hindi gumiginhawang buhay? Kasi dapat magkaroon tayo ng million income. Isa ito sa paraan upang guminhawang buhay. Pero kailangan ramdam natin ang value nito. Sabi nga kapag hindi mo natanaw ng malalim dahilan, tiyak, bakit mo siya kailangan? Kapag hindi ka sadyang nakapokus na makuha mo siya at walang kinalaman sa ginagawa mo sa lahat ng oras, kailanman hindi mo makukuha ang maginhawang buhay kahit sadyang pusa na itong ibinibigay o yung solution, pusang binibigay na yung pinakamadaling solusyon para makuha mo ito. Ang ginawa ko mga partners, niritten ko siya kasi para mabigyan ko ng diin sa inyo. Habang nagsasalita kasi minsan pumapasok lang sa kanan, lumalabas sa kaliwa, right? Ang ginawa ko rito, niritten ko siya para mabasa. Pwede niyong i-print screen itong topic natin. So, bawat topic natin, pwede nyo i-print screen. So, focus on permanent solution. Dito dapat tayo mag-focus. Hindi doon sa araw-araw na walang nangyayari araw-araw. Kung meron man, mabagal.
Napapagod ka na, nahihirapan ka na. So meron namang solusyon na hindi mo kailangan magpakahirap o magpakapagod. Na madali lang kitain ng pera. At kikita ka na rin lang, mangangarap ka na rin lang, taasan mo na. So ito nangyayari. Maraming tao na nangangarap. Totoo, lahat tayo may pangarap. May simple, pero mataas na pangarap. Pero kung mangangarap ka, gaya nito, ito yung usual na kailangan ng tao. Pero ito yung mga primary, bahay, kailangan natin yan. Savings, ipon, at sasakyan. Ngayon, kung halimbawa, nasa kasulok-sulukan ka, pamasahe ngayon, magkano na? Diba? Versus doon sa magkaroon ka ng sarili mo sasakyan, mapuntahan mo agad. O, di ba? So, kung may sarili ka, yun yung kailangan natin. Now, lagyan natin ng value. So, magkano? Sabi mo, pangarap ko ng ganito, pangarap magkano? O, naglagay ako ng amount. Sabihin na natin 10 million. Ang 10 million sa isang empleyado, malaki yan. Tama? Kung negosyante ka, ano man ang negosyo mo, at kumikita ka ng million, maliit lang ito, right? Pero sa isang ordinary Filipino, ang 10 million, malaking value na yun. Tama? Sabihin na natin, yun ang value ng bahay, savings, car. Pag meron ka 10 million, nakukuha mo na kaagad to. So, sabihin na natin, ang tanong, anong trabaho? So, source of income is employee. At ang sahod mo is 50,000. Kung naka-fix ka sa 50,000 pababa, tignan mo to. Mag-compute tayo, mag-analyze tayo rito. Sabihin na natin, dyan mo kinukuha yung expenses mo. Yung kakain ka 3 times a day. Budget is 700 per day. In 30 days, 21,000. Tapos may allowance ka na 500 per day na papasok ka sa trabaho at papasok sa eskwelahan ng mga bata in 5 days a week. So sa loob ng isang buwan, 10,000 gastos. Now, kakailangan na natin na shampoo, toothpaste, diba, sabon, etc. 6,000 ka muna sa loob ng isang buwan. Babayad ka ng kuryente, magbabayad ka ngayon ng tubig, magbabayad ka ng wifi. Bawal na magbisyo, bawal ka mag-birthday, bawal ka ng ano man ng okasyon. So, budget. Okay? So, sabihin na natin 40,000 ang gastos natin sa loob ng isang buwan. Magkano ba natitira sa sahod? 10,000. Bakit minsan hindi nakakaipon? Kung mababa ka sa 50,000 na sahod mo per month, hindi mo talaga Pero kung meron kang 50,000, tipirin mo. At hindi ka dapat bababa sa 10,000 mo sa isang buwan ang ipon. No? Pero tignan ninyo, akala natin malaki na tong ipon na to. Sa loob ng isang taon, magkano to? 120,000. Balikan natin ngayon yung pangarap. Magkano yung pangarap? 10 million. So, yung tanong dito, malaking tanong, ilang taon mo ngayon tatrabahuin yung 10 million? Kung ang naiipon mo is 120,000 a year. Okay, divide lang natin yan. Ilang taon ngayon tatrabahuin? Aabot tayo ng 83 years. Yan ang totoo. So, imaginein mo, aabot ka ng 83 years, congratulations, meron ka 10 million. Ang tanong, ilang taon ka mag-start ka mag-ipon ng 10,000 a month? 20 years old? O ilang total years mo bago mo siya makuha? 100, congratulations, sa edad mo na 103 years, pero ka 10 million. Masakit na katotohanan. Kung hindi tayo gagawa ng ganitong system o ganitong figures o hindi natin siya aralin ng budgeting, may naiipon ka ba? Diba? So kung ang salary mo is 50,000 and below, mahihirapan kang bumuo. Maniwala ka sa akin, wala kang maiipon na ganyan 10,000. Agad. Sabihin mo na sa 83 years, hindi nagbabago presyo ng expenses. Nako po, tingnan nyo to, yearly tumataas yan. Kaya yung 83 years, hindi lang aabot ng 83 years yan. Eh paano pa yung emergency? Diba? Nababawasan yung ipon. Minsan wala talagang ipon. Yan ang katotohanan. So, ibig sabihin, mabuti yung pag-iipon pero temporary solution lang ito. Kasi mauubos at mauubos din yan dahil may tinatawag tayong permanent problem o gastusin. So, mas magiging mabigat pa yan ang problema na to kung mawalan ka ng kakayahang maghanap buhay para makaipon. Tama? Need natin talaga na habang mayroong pampanahon, mayroong kang oras, habang bata, malakas ka, kailangan natin na makahanap ng permanent solution. Okay? So permanent solution, ano bang kailangan natin? Tamang paraan, systematic function, business partnership, trust and allegiance. So katapatan,
ultimate goal, achievable plan, time frame. Okay? Ito yung kakailanganin natin. Ito yung magiging topic ko sa inyo. Yung mga nakasulat na yan, niritten ko na para mabigyan ng para magkaroon tayong tinatawag na permanent solution. Ito yung mga kailangan natin. No? Umpisahan natin doon sa tamang solusyon. May tinatawag tayong mabuti, magana at mabilis. At meron din namang kabaligtaran yan. Masama, mabigat at mabagal. Ang kailangan natin ngayon, yung tama, yung mabuti, magaan at mabilis. Okay? So, sa tingin ninyo, sa tatlong image na nandito sa ibaba, sino sa tingin nyo unang makakarating? Di ba yung nakakotse? Bakit ka gagamit ng paraan na alam mong tatagal ka kung meron naman pinakamabilis? Okay? Symbolical, tinatawag na yung pagtakbo, walang pinagkaiba yan sa empleyado. Napapagod ako. Yeah? Pagdating ng tapos ng araw, pagod, higa, matulog, pag babangon na maaga, bawal na magpuyat kasi may pasok pang umaga. Yung mga nagnenegosyo na maliliit na business, ito yung nagbibisikleta, mas mabilis ang konti doon sa matakbo. Meron ng technology ngayon. Pwede ka namang sumakay, makisahay, para mabilis kang makarating sa gusto mong marating. Yun. So, consider time. Kung may magaan at pinakamabilis na paraan, ito kasi dito nakakasama, pinag mo na. Mabuo yung pangarap na para mabuo yung pangarap sa maikling panahon. Pag nasa edad na kasi tayo, limited na enjoyment. Hindi ka na makakapag-drive ng sasakyan kung marami ka ng rayuma o nararamdaman sa katawan. Tama? Okay, so tuloy natin. So, pag meron tayong tamang paraan, madali na may enjoy natin ang buhay. Dali hindi yung mga aso May enjoy natin ang buhay habang kung makukuha natin ng permanent solution sa mabilis na paraan sa maikling panahon. Tama? Maraming tao na nagsisikap, katulad ng mga to, may mga tinatawag din tayong may tinatawag tayong maling paraan. Bagamat mabuti, gaya ng nasa image, yung tao na to na may buhat-buhat ng mga raming kahon, So, walang masama. Kaya lang, ang problema rito, bukod doon sa mabigat na, mabagal pa. So, symbolically, marami na hihirapan sa paghahanap buhay. Nabibigatan, tapos magkano lang yung kinikita, right? Meron naman taong na mabuti at magaan yung ginagawa, gaya nung nasa tindahan. Walang pinagkaiba sa self-employed dito o empleyado. Kaya tinawag na self-employed kasi nag-iisa lang siya. So kung hindi magbubukas ng tindahan to, wala rin kita. Parang empleyado, no work, no pay. Tapos yung kinikita, yung tutubuin, kung marami kayo sa pamilya, tapos mas marami pa yung kinakain versus sa tinutubo sa araw-araw. So halos wala ring maiipon at walang nabubuo. Tawid buhay lang. So parang empleyado nga. Right? Mabagal ang aseso. Now, meron ng mga tao na magaan at mabilis yung paraan. Kaya lang, masama naman. Tinatawag ni scam. Kung naloloko, nadadaya, alam mo yun, nalalamang ng tao. So lahat yan, itong tatlo na to, ito yung tinatawag na maling paraan. Okay? So ang kailangan natin magawa ng paraan is yung permanent solution talaga. So pag meron na tayong permanent solution, madali natin makuha yung time freedom. Now, di ba sinabi ko sa inyo kanina, kailangan natin so may tamang paraan. Tapos yung systematic function. Ito ngayon, meron tao ng pangalan niya, John Rockefeller. Na alam niyo na to yung iba alam na to. Sabi rito, I would rather earn 1% of the 100 people's effort than 100% of my own effort. So nga naman, bakit ka gagamit ng 100% kung pwede ka naman gumamit ng 1% lang? Okay? Karamihan ng mga tao ng mga lalaking negosyo, ito yung ginagamit nila formula, yung system na to. Ang tawag dito, leverage system. Pwede kang gumamit ng 1% at marami kang makakasama na gagawa. Alam mo yung walis tingting, yung pinangwawalis natin.
Ano, kung isang piraso lang pang walis mo, manatatrabaho natin. Kaya lang, ano magagawa ng isang walis tingting? Halos magkabali-bali yan, lalo na kung maraming winawalisan. Pero kung maraming piraso ng walis tingting na pinagsama-sama mo, mabilis matapos ang trabaho. Yun ang ibig sabihin ng leverage. Okay? So pinagsama-samang effort and time. Mabilis matapos ang trabaho. Yung tinatawag nating accomplishment of goal. Okay? So para mas madali pa natin maintindihan, ano to leverage na to? So sabihin na natin, i-apply natin sa negosyo. Nagtayo ka ng tindahan. At yung tindahan, kumikita ng 1,000. Ito yung pinapakita kong ito. Walang leverage. Ito yung kasalukuyan nangyayari. No? Kikita ng 1,000 yung tindahan. In 30 days, kikita ng 30,000. In 1 year, meron 360,000. In 10 years, makakabuo ng 3.6 million. Right? Ngayon, ano naman pag ginamitan natin siya ng leverage? So pinapakita ko sa inyo ano yung function ng leverage system. Mahalaga to. So systematic function. So 10 tindahan, imbes na gumamit ka ng isang tindahan lang, ginawa mo ngayon 10 para 7-Eleven, right? Ang dami niyang branch. So kumikita ng bawat tindahan ng 1,000. Since meron ka 10 tindahan, magkano kita mo sa isang araw? Kumikita ka na 10,000. In 30 days, meron kang 300,000. In 1 year, meron kang 3.6 million. So tignan mo yung walang leverage. Bago siya kikita ng 3.6 million, aabot muna ng 10 taon. Versus doon sa meron kang system na leverage system, 3.6 million. Ano yung ibig sabihin ngayon ng leverage system? Duplication. So parami mo yung tindahan at mga tao na tumatrabaho kasabay mo. Yan ang ibig sabihin ng leverage. So marami na-accomplish na mas mabilis. Right? So law of leverage, the excellent system para magkaroon ng permanent solution. Kailangan natin ito. Mamaya, makikita niyo paano natin magagamit yan. So, are you in the right path? Saan naaabot ang powers mo? So maraming hindi nakakaabot, hindi nakakakuha ng pinapangarap. Kasi nga, itong tanong, saan ka aabot? Diba? So nagsisikap tayo para guminhawa ang buhay, pero nagkakaroon lagi ng failure. Bugbog man tayo sa karanasan at marami man tayo nalalaman. So yan, bakit bakit sa kabila ng pagsisikap, hindi nagtatagumpay? Isa lang ang tanging dahilan. Kahit malinaw at maganda yung plan, nasimulan man ng tama, ang problem is nahinto. Why? Dahil mag-isa lang binubuo at ginagawa lahat. O, diba? Ito naman, di ba? So, nangyayari pa, bunga ng meron tayong tinatawag na limitation. So, may hangganan ng kakayahan ng tao. Hihinto, din hahanap ulit ng iba, tapos mauulit at mauulit lang din. Kapag dumating na yung limitation natin, pag umantong na doon sa limitadong kakayahan. So, ito yung tunay na tanging dahilan, kaya walang nararating ang tao. So, hindi talaga kaya mag-isa. Tanggapin natin ang totoo. Marami na tayong nasubukan, marami na tayong napasukan, marami na tayong sinalihan, marami na tayong itinayo. Bakit hindi tayo nagsasaksi? Yung expectation natin hindi nabubuo. So alam natin ito yung plan, pero hindi natutuloy. Dahil sa limitation natin. So limitadong kakayahan. Okay? So, sabi nga, meron naman lagi solusyon. Walang makakapigil sa tao. May deepest desire. Basta ginusto, makukuha yan. Totoo yun. May tuturing na mahirap ang pagsubok o challenge kung never pa itong maranasan, pero laging may solusyon. Sabi nga sa Bible, walang pagsubok na dumarating sa inyo na hindi naranasan ng ibang tao. Ngunit maaasahan natin ang pangako ng Diyos na hindi niya tayo pababayaang subukin ng higit pa sa ating makakaya. Kung dumaranas kayo ng pagsubok, gagawa siya ng paraan para mapagtagumpayan niya ito. So nasa Bible talaga, Korinto 10:13 nakalagay. Di ba? Kailangan mo lang ng matibay na pagpapasya. Magsisikap ka ba na makuha yung permanent solution o mananatili ka na lamang sa katayo mo hanggang maubos na yung pagkakataon mo? So kapag itinuloy mo at nakalampas ka sa pagsubok, congratulations in advance. May maginhawang buhay ka. Di ba? So even the most richest people in the world may hangganan ng potensyal pero nagagawa nila magpatuloy sa pamamagitan ng iba
na may kakayahang gawin ang hindi nila kayang gawin. So, ibig sabihin, kung hindi mo na kaya, hanap ka na ngayon ng makiging kasama mo. So, yun ang point. Di ba? Kung hindi mo na alam, di ba may mga boss tayo na bakit kailangan niya ng accountant, bakit kailangan niya ng security guard, o bakit kailangan niya ng manager, o bakit kailangan niya ng clerk. Kasi nga, may limitation. So, yung bagay na hindi na nila alam gawin, eto, kukuha sila ng tao na magtatrabaho. Di ba? So, yun ang solusyon. Yun ang wala natin. Kung nag-iisa ka lang, tapos, ikaw lahat ang gumagawa, mahihirapan kang sa darating sa point, nangihito ka na lang. Tama? So, kailangan nating alignment. Ito, mapapansin ninyo, pansin mo kapag mag-a-apply ka ng trabaho, itatanong sa interview, isa sa inyo itatanong nila, ano ang pinapangarap mo sa buhay? Bakit kailangan pa nila itong itanong? Humahanap kasi yung boss ng tamang sagot. Natutugma sa vision and mission niya. Okay? Para naka-align ng mga tao sa goal niya. Okay? So yung tao, yung nagtayo ng negosyo, ang gusto niya mangyari sa negosyo niya, lumaki, makuha niya yung gusto niya kitain. So ang gagawin niya, kung hindi niya kaya, pupush siya ng makakasama niya sa negosyo niya. Magtatrabaho at babayaran niya. Right? So ituturo sa training, dapat mong mahalin ang trabaho mo. Ituring mong pag-aari mo yung business at sumunod ka sa rule. Ito yung tinatawag nating alignment. Okay? Siya, sa actual operation, doon mo makikita ang meaning ng alignment. Parang iisang tao as silang nagtatrabaho. Ang may-ari siyang ulo, ang empleyado siya na mag-up ng katawan. Sabay-sabay na gumagawa para tapusin ang task. So moving as one, in one vision and in one mission, dapat kumita para sa pangarap. Kaya sila nagtatrabaho dahil may pangarap na gusto makaipon, dahil meron silang gustong bilhin o gusto nila mabuo sa buhay nila, right? Yung pangarap naman ng business owner, matapos yung project para makaipon at lumaki income niya. So, in one direction, lahat bakit kailangan natin trabahuin para kumita. Yung kita para makaipon, yung ipon para mabuo yung gusto nilang pinapangarap na bagay. Tama? So, alignment. Kailangan natin to. So dito, ang ginagawa natin ngayon, ang binubuo natin ngayon, hindi ako boss, hindi kayo empleyado. Ang gagawin natin dito is business partnership. Kaya nabanggit nyo sa una, nabanggit ko tamang paraan, system, and alignment. Okay? Business partnership. Kailangan kasi natin ng alignment. Right? So anong tanging paraan? Pareho nating gustong guminhawa ang buhay. Ang problem is, limitado ang kakayahan natin. Mayroon tayong limitasyon. Mahirap bumuo na malaking pangarap na solo lang tatrabahuin. Mag-isang papasanin na lahat ng pressure, stress. At kung biglang hinto ka, anumang dahilan, sa anumang dahilan, titigil din ang flow ng income. Okay? So, ganun man, willing pa rin tayo mag-sacrifice, magtrabaho to the max level, basta makapalit ng malaking income, million. So, agree tayong lahat dito. Mangangarap ka, itaas mo na. At gusto na talaga natin kumita ng malaki para makaipon ng million. At yung million na yan, magiging paraan para guminhawa ang buhay natin. Right? So, may papakita ako sa iyo. Ito yung permanent solution. Million ang kikitain natin. Now, ano man ang pinagkakakitaan mo ngayon, ituloy mo yan. As long as happy ka sa ginagawa mo. Add mo lang ang ibabahagi ko sa iyo. Isasali kita kapag gusto mo. So, ginugulan ko ng maraming panahon pagtuklas ng permanent solution. Ang pinapangarap kong katangian ng pagkakakitaan, nakikita na malaki kahit wala ka na sa mundong ito. Alam mo yun, maraming negosyante na katulad ni Henry C. Si Henry C. Matagal na siyang wala. May-ari ng SM. Pero yung SM niya humito ba? Tuloy-tuloy pa rin. May-ari ng McDo. Naging abo na. Ibig sabihin, as in talagang ilang generation na lumipas. Pero yung kanyang negosyo, still, nag-ooperate. Yan ang gusto nating mangyari. So magkaroon tayo ng negosyo na habang buhay, o kahit wala ka na sa buhay na to, maandar pa rin yung negosyo. Hindi mo ba gusto pangarapin yung pangarap? Pangarap din na marami yan, right? So see the details, ibabahagi ko sa iyo, tiyak magugustuhan niyo to. So anong pipiliin mo? Sabi nga, meron dalawang uri ng problema in terms of income.
Problem number one, paano magkaroon ng malaking income para makaipon? Problem number two, paano ubusin ng mabilis ang malaking income? So tignan mo yung difference ng dalawa. Yung isa, giisip, paano makaipon? Paano ako magkakaroon ng malaking kita para makaipon? Versus naman doon sa isa, paano kaya ubusin na mabilis ang malaking income na to? Alin ang masarap na problema? Alin ang pipiliin mo? Alin ang gusto mo maging problema? Di ba? So kapag sinabing ipon, kahit sobrang tipid ka pa, malaki man o maliit ang ipon na yan, mauubos at mauubos yan pag nahinto ka sa pag-iipon. Bakit? May permanent problem di ba? Need mo ulit kumayod para makaipon ulit. Temporary solution ang tawag dyan. So ang problema kapag nananatili sa ganitong paraan, yung biglang nawalan ka ng kakayahan magtrabaho para makaipon ulit, paano ka uulit o paano ka hahabol para makasurvive? O yan ang kasalukuyang problema at patuloy na nangyayari. Marami nang nagpapatiwakal dahil sa ganito sistema. Ama, kapag sinabing paano ubusin ng mabilis ang malaking income, ito yung problem number 2. Ito yung problema na tipong hindi mo pa siya nauubos, tapos may paparating na naman ulit na malaking income sa account mo. Ito yung tinatawag na permanent solution. Kailangan natin meron tayong ganito. Di ba? So yan ang kailangan natin. Bakit ka mag-iisip na paano ka makaipon? Bakit hindi mo isipin? Paano kaya ako kikita na yung halos hindi ko na maubos yung kita ko habang nabubuhay ako? Dapat ganun tayo mag-isip. Tama? So i-reverse mo lang. Hindi yung paano ka makaipon na malaki. Paano ka makakahanap ng solusyon na habang nabubuhay ka, ang problema, paano mo uubusin yung income mo? Dahil hindi siya maubos-ubos. Habang tumatagal, lumalaki siya. Yan ang masarap na problema. Di ba? So, harapin natin ng totoo. Kung age mo 30 na, ngayon, misa lang tayo dadaan sa buhay. Wala nang replay, walang push. Soon, hihina ang katawan natin. Dapat nakahanda na tayo. Kailangan habang may lakas pa, may panahon pa, may permanent solusyon na tayo sa anumang problema. At maging problema natin, paano mabilis ubusin, ha? Malaking income habang nabubuhay. Yan ang masarap na problema. Tama? So, kailangan natin, magsisimula yan, katulad na sinabi ko sa una, mindset, dyan tayo magsisimula. Diba? Una, dapat ihanda natin ang isip natin. From empleyado mindset, alam mo yung empleyado yung mindset, naka-fix, tapos mababa sahod. Transform into negosyante mindset. Ito yung mga negosyante na kumikita ng millions. Okay? So, it deals with partnership. Usapang million tayo. Mangangarap ka na rin lang, siyempre taasan mo na. Wala namang masama. Hindi naman bawal mangarap. Diba? It deals, ito yung deal. Join tayo sa business, build tayo ng malaking team, strong team, may isang pagkakasunduan na mission. Kumita ng millions. So, yun ang kailangan natin. Okay? Bakit tayo hahanap ng trabaho as temporary solution sa permanent problem? Kung may permanent solution na pwede naman natin magawa. Diba? So since tinatayan na natin lahat, todo na tayo, diba? Buhay tayo araw-araw sa trabaho. Bawal kang huminto sa pagkayod para lang makasurvive. Hanggang saan naaabot ang limited powers kung mananalili tayo sa ganitong paraan? May isang tanging paraan para magkaroon tayo ng permanent solution. Para na hindi makayang tumpasan ng pera o anumang bagay. Payagan mo lang ang iyong sarili. Gaya ng ginawa namin. Itinaya namin ang pinakaiingatan sa buong pagkatao. Ano yun? Honesty at saka pure trust. Yung dalawang ito, napakahalaga. Pag hindi ka tapat, mismo sa sarili mo, mawala kang katapatan, sinungaling ka nga, hindi ka tatagal. Pure trust, kung wala kang tiwala, dalawang ito wala kang tiwala sa pwedeng mangyari. At alam mo, ito lang yung tanging paraan. Pero hindi buo yung tiwala mo, nagtitiwala ka sa boss. Pero sa sarili, wala. Ibig sabihin, hindi ka makaalis-alis. Bakit? Kasi natatakot ka. Yung tiwala mo, hanggang doon lang. Paano kung nawalan ako ng trabaho? Alam mo yung gano'n. Di ba? So, sayang ang time at potential kung hindi magagamit ng tamang sa talagang gusto nating mangyari na kumita ng malaki at guminhawa ang buhay. Diba? So ito, pag meron kang honesty and pure trust, hindi mo na kailangan ng plan B.
Alam mo yun? Pag sumablay, ito yung plan B. Walang ganon. Dito kasi pag sinabing pure trust, buo. As in, walang excuses. Walang what if. So tuloy-tuloy ka lang. Walang atras. Walang hihinto. Walang plan B. Okay? Yun ang nagagawa ng honesty and pure trust. So pure trust will justify the success of or failure of a goal. Tignan mo, kapag itinaya mo ang katapatan at buong pagtitiwala alang-alang sa iyo, kapag tatagumpay, tiyak man na magaganap ang ibig mo mangyari. Justified na yan. Diba? Kapag wala kang tiwala o wala ang tiwala mo sa process na dapat mangyari, marami kang aga-alinlangan, mabibigatan kang gumawa at mawawalan ka ng kakayahang magpatuloy. Doon pa lang, umpisa pa lang, failure na. Kaya, hindi mo makukuha yung gusto mo mangyari. Bakit? May alilangan. Nasa Bible din yan, di ba? Sa Bible. Now, ang tanging solusyon natin. Ang tanging solusyon is business. Magbi-business ka, hindi pwedeng isa lang o mag-isa o dalawa lang kayo. Sabi ko nga, walang pinagkaiba yan sa self-employed. At gagamit tayo ng tinatawag na leverage, yung system. Di ba? Kailangan natin sa business yan. Sistema. Nandun yung action. Honesty plus trust equals magkano gusto mong kitain. Millions. Pwede natin magawa yan. Di ba? So, yun yung formula natin. In order to succeed willingly, bibigay natin ng pure trust natin sa bawat isa. Ito lang ang tanging solusyon. Wala nang iba. Ano man ang plan mong gawin, ano man ang papasukan natin, tiwala ang unang mangingibabaw para maganap o makuha ang gusto natin marating sa buhay. Diba? Oh. So pure trust and trust the process. Kapag taglay natin ito, magaan at mabilis natin magagawa ang mission. Kapag kakaisahan natin, kumita na malaki para guminhawa ang buhay. So may hangganan ng kakayahan ng bawat isa. Totoo naman eh. Kaya maraming nagpe-fail, hindi nakakapagpatuloy dahil nahihinto nga bunga ng limitasyon, right? May limitasyon ng bawat isa. Kaya tayo bubuo ngayon ng team. Okay? Kailangan natin ng tulong ng isa't isa. Ang team na walang bahid ng alinlangan, na may buong katapatan at may pure trust sa isa't isa, tiyak na magtatagumpay yan. So marami na tayong nasubukan, marami na tayong nasalihan. Okay? Bakit nag-failed? Yung iba kasi may kulang eh. Konting korote ka nga eh. Konting niya, may isang system doon na hindi nabubuo dahil hindi kumpleto yung paraan. So ipapakita sa inyo yung systematic function. Hindi matutumbasan ng dalawang bagay ang pinagtibay sa tiwala at katapatan alang-alang sa pangarap at kapakanan ng pamilya. So ito, tignan nyo, malagagawa ng pure trust. Friend, pangarap kong yumaman. Tulungan mo ako, may tiwala ako sa iyo. Ang tanging paraan para matulungan mo ako, kailangan kitang mapayaman para yumaman ako. Yan niyo, analyze niyo yung word. Sinong friend ang tatanggi sa para tulungan ka kung win-win ang deal? Di ba? Buo ang tiwala mo sa friend mo siya dahil friend mo siya. Sa kanya ka lumapit at humingi ng tulong dahil limitado ang kakayahan mo. Tapat niyang ibibigay ang tulong niya sa iyo dahil gusto niya yung paraan kung paano siya makakatulong sa iyo. Willing kanyang tulungan dahil makakatulong din sa kanya yung kailangan mo. Di ba? Win-win. Ang vision natin, bakit ba bubuo tayo ng team? 100% guarantee na kumita na malaki para guminhawa ang buhay. Ang mission natin, bumuo ng malaking team. Mga members na willing ibigay ang katapatan at pure trust nila alang-alang sa pangarap at pamilya. Sabi ko nga sa inyo, tatrabaho ka na rin lang, kakaririn mo na rin lang, maghahanap buhay ka na rin lang. So tatayan na natin doon sa, alam natin, kikita tayo na malaki. Right? So magagawa mo ang hindi ko kayang gawin at magagawa ko ang hindi mo kayang gawin. Kapag kapag nagsanib tayo na gawin ang isang plan, malaking chances natin na makuha natin ng pareho natin gusto. Sino ayaw guminhawa buhay? Sino ayaw kumita ng malaki? Tama? So ultimate goal natin, our mission, magkaroon ng unlimited big income. Now, ang gagamitin natin ito,
business partnership, pipili tayo ng negosyo. So sa negosyo tayo. At sa negosyo na to, magsososyo tayo. Pag sinabi kasing partnership, ito yung magkasosyo. Right? At gagamitin natin yung leverage system. Magpaparami tayo ng mga members. Para nagpaparami ka ng maraming empleyado. Diba? At magkakaroon ng isang tinatawag na alignment. Okay? Pag trinabaho yung isang bagay, yung isang goal, para tayong marami tayo pero para tayong isang tao na gumagawa na sabay-sabay. Primarily investment natin, yung buong katapatan. Ito yung una mong i-invest sa sarili mo. Katapatan and pure trust. Katapatan, hindi ka mandadaya, hindi ka maluloko. Pure trust, magtitiwala ka na yung process magaganap. At mangyayari. Okay? Gagawin natin ng tamang paraan. Mabuti. Siyempre, gagawa ng masama, hindi tatagal eh. Magaan. Kailangan hindi mo pahirapan yung sarili mo. Hindi mo rin dapat pahihirapan yung mga tao. Achievable plan siya. At dapat kumita tayo ng mabilis. Bakit? Mabilis lumipas ang panahon. Pwede naman yung kitain natin ng 5 taon, tapusin natin sa loob ng 1 taon. Tama? Ito yung tanging formula para kumita tayo ng million income. Sumama ka sa alignment. Yan yung sinabi ko sa inyo kanina. Na may vision at mission na willing kumita ng malaki at guminhawa buhay. So dito sa ginagawa o dito sa bubuuin natin, dito sa plan na binubuo natin ngayon. So kung ikaw yung tao na katulad ka ng gusto kong mangyari sa buhay, welcome. Tignan mo pa, okay? Subaybayan mo pa. Kung magkaroon tayo ng permanent solution, reverse natin ang problem. Paano ubusin ang kita habang nabubuhay? At hindi yung paano makakaipon habang nabubuhay. Aanin mo ang ipon kung anumang oras pwede ka na mawala sa mundong ito. Tama? So, madaling i-analyze and intindihin yun. Ano mang gustuhin natin, lagi meron itong katumbas na kapalit. Ang katumbas na kapalit ng income is pera. Puhunan sa negosyo. Ang katumbas na kapalit na salary, precious time at kalayaan mo. Bigyan din natin to. Pag sinabing precious time, ito yung oras na kailanman hindi mo na maibabalik habang buhay. Minsan lang dadaan ng oras sa buhay natin. Pag umikot na yung relo, hindi mo na kailangan chance mo na lang humabol. Diba? At ang kalayaan, kapalit ng sweldo natin, imbes na yung gusto mong gawin, hindi mo magagawa. Bakit? Itinaya mo na kay boss eh. Yung kalayaan mo, binigay mo kay boss kapalit na salary. Alam mo yun? Boss, yung kalayaan ko sa'yo na. Basta bayaran mo yung 8 oras ko ha. Tatrabaho ko sa'yo araw-araw. Yan yung freedom. Yung kalayaan. So itinataya natin, magkano yung kapalit? Kaya sinabing precious time, hindi na makailangan mo may babalik. At yung kalayaan mo, minsan lang maging malaya. Binuhay tayo may karapatan. Ikaw magpasya kung anong gusto mong gawin sa buhay mo. So binigyan tayo ng ganon. Nang lumalang sa atin. Pero paano siya gagamitin? Ibibigay mo lang ba as maging alipin ka na lang habang buhay? So bakit hindi tayo gumawa ng solusyon? Diba? Now, ang katumbas ng kapalit ng unlimited big income, pag sinabing unlimited, ito yung million income. Pera ang puhunan. Diba? Sa business partnership with pure trust and honesty. Yan yung kailangan natin. Kung gusto natin ng malaking income, hindi tayo makakaiwas dito. Okay? So, vision, magkaroon ng permanent solution. Ang mission natin, magkaroon ng tapat na makakasama para mabuo yung vision natin. So, yun yung kailangan natin. Now, aasahan mo ng aanin mo ang ipon. Sabi nga, kung sa kalagitnaan ng pag-iipon, bigla ka na mawala. Hindi natin kailangan yung, kumbaga, i-reverse natin ang sitwasyon. Imbes na paano ka makakaipon, baliktad natin, paano mo uubusin yung nabubuong income? Dahil habang lumilipas yung panahon, lumalaki siya. At hindi mo na halos maubos habang nabubuhay ka. Yun dapat ang paraan na maisip natin. Paano natin mabubuo yung ganon? Di ba? So, permanent solution natin. Pure trust. Trust in God. Trust in yourself. And trust in your partners. So, yun kailangan natin. So, right business, tsaka right people. So, ito yung tatlo na kailangan natin para makabuo tayo ng tinatawag na permanent solution. Now, ang tanong ngayon, anong business? Diba? So, katulad ninyo, marami nang nasubukan. Marami nang ginawa, marami nang sanalihan. So, gagamit tayo ng isang business. Now, magkakaroon tayo ng tinatawag na partnership. Now, ito ang i-introduce ko sa inyo. Yung iba, member na rito, Live Good.
Okay? Now, sino nagtayo nito? So, sa mga first time na makakarinig nito, ang nagtayo nito si Ben Glinsky o Benjamin Glinsky ang pangalan niya, buong pangalan. Siya ang founder and company executive officer ng LiveGold. 20 years na ang experience niya in owning and running some most successful companies in business industry. Ben knows how to help people win. So ito yung tao na hindi lang siya basta na may pera, nagtayo ng negosyo at bahala na kayo dyan. Hindi ganoon. So alam ni Ben paano patakbo ng negosyo na nakakatulong sa maraming tao. Ibig sabihin yung kinikita niya, hindi niya sinosolo. Ibinabahagi niya yung kita equally divided through partnership. Yan yung ini-introduce ko sa inyo ngayon na LiveGold. Ano? Ang LiveGold matatagpuan natin sa Florida, USA. At nagsimula siya noong December 13, 2022. So ibig sabihin, 1 year na siya. Now, we're not forced to sell or buy any products. Bakit? Pag sinabing negosyo kasi, dapat may products. Totoo yun. Pero paano yun? Magbebenta-benta ba tayo? Hindi. Kung hindi mo line, halimbawa, product kasi nito, mga food supplement, ano? Ngayon, matatawag na negosyo yan kung may product. So, ang ginamit dito, mga wellness products. Now, ang binubuo ba nating team, puro benta-benta tayo? Hindi. Ang ginagawa natin, partnership. Kung yung may-ari, magiging ka-level natin kasi ang usapan dito, partnership, sosyo. Okay? Now, in order to earn millions, ang deal is maging kasosyo tayo ng business. Ang focus natin, bumuo ng malaking team. Magparami ng members para para kang nagpaparami ng branches mo, ng business mo, right? Around the world. Bakit international business kasi ito? Now, hindi natin kailangan magtayo at gumastos pa ng malaki para lang magkaroon ng business at magparami ng branch. Ang kailangan lang natin gawin is join the partnership. Okay, business partnership. Instantly, may international business na tayo. Now, kung ano yung formula na kinikita ng millions, kung formula para kumita ng millions si Mr. Ben Glinsky, siya din gagamitin natin. In short, we're using one formula. Kikita ang company sa pumapasok na membership fee. Okay, so narinig na natin. Hindi na natin kailangan gumastos o mamukulan ng malaki. Ang kailangan lang natin, maging member tayo. So, membership fee. At doon na magkakaroon ng income. Doon tayo magkakaroon ng income. Additional sales o additional na lang yung sales ng product at subscription. Tignan nyo mamaya, tatalakayin natin to. How does it work? Ang goal ng business is to earn $1 million by using leverage system. Ang strategy ng business, simply inviting or helping people to join the business partnership, right? Gawing negosyante ang friend natin. Sa tamang paraan. Mabuting magaan at mabilis. Hindi mahirap kitain ng pera. Sa totoo lang. Kung ano ang kikitain ng owner, equal sa kikitain ng bawat members. It means halfway na tayo sa pangarap dahil given na yung business, millions ang potential income. So maraming members ang habang tumatrabaho ka, darating ang point na kahit hindi ka na tumatrabaho, hindi na hihinto ang flow ng income sa account mo dahil sobrang dami ng ginagawa mo na connected sa'yo. Ito yung vision natin. So permanent solution for the permanent problem. Ito yung sinatawag ko na solution. So ang assurance nakikita ng malaki is giving our pure trust at buong katapatan para mapangalagaan ng business. Walang mabibigong target goal. Hindi kailangan ng plan B. Di ba? Kapag matatag ang tiwala ng members, napakadaling kitain ng pera kapag pure trust ang una nating ibinigay. Ang pinagyayaman natin is tiwala. Secondary ang pera. Kusang dadami ang pera kung dumadami ng mabilis ang nagtitiwala sa process. This is how it works. Okay? Sabihin ko na sa inyo, marami man na magagandang seminar. Kahit ilang seminar pang attend mo, kung may alinlangan ka, at yung paraan na ginagawa mo is kumita ka lang, nasa utak mo,
Hindi. Nakita niyo yung isa sa mga sinabi ko kanina na, friend, gusto ko yumaman at may tiwala ako sa'yo. Pagpapatulong ako sa'yo. Para yumaman ako, kailangan mapayaman kita. Alam mo yon, yung ganong klaseng paraan na hindi mo kailangan isipin dito una na kailangan yumaman ako at kailangan gumawa, trumabaho itong mga to para yumaman ako. Hindi. Ano kailangan natin gawin? Kailangan mapayaman kita. Pag yumaman ka, automatic yayaman ako. Pag hindi kita napayaman, ano mangyayari sa akin? So dapat ganun. Okay? O at ganun dapat mangyari. Now, may mga tao naman na, sige, tutulungan kita. Sali ako. Pero ang nangyayari, imbes na tutulong, nagpapabitbit pa. Alam mo yung gano'n? So yun ang problema. Nakatulong ba? Ano na itulong yan? Yung sumali? Nasaan ang natulong doon? So kailangan kasi dito parehong trumabaho. Yun ang tulungan. Para yumaman, itong humihingi ng tulong. Pero kung sumali tapos hindi naman tumutulong, na ganun lang ang ginawa, anong sense na para nagtutulungan kayong yumaman? Walang nagtutulungan. Yung isa na lang ang tumatrabaho. Tama? Wala kang tiwala at manatili kang solo lang gumagawa sa pangarap mo at nakahinto ka, titigil din ang flow ng income. Bibigyan ng takbo ng buhay dahil sa permanent problem na hindi matatakasan. Ang best solution, join the business partnership. Less risk at may potential na kumita na malaki. Hindi ka nag-iisa. Matigil ka man pansamantala, matulog ka o magbakasyon ka, kumikita ka pa rin. The power ng partnership, pure trust. Okay? So, hindi lang business partnership. Hindi lang pure trust actually. Yung action, kailangan natin dito. Sana abutan 3,000. Ito yung sinasabi ko. Pag may negosyo, di ba, natural, mamumuhunan. Ang maganda kaysa live good, kailangan mo lang 3,000. Oh, di ba? Instant benefit ng live good. Una, hindi mo na kailangan magtayo ng building. May office na tayo. O ngayon, ang sabi ko sa inyo kanina, di ba, matatagpuan natin sa Florida, USA, layo ng office. Paano kung mapupuntahan yan? So meron tayong virtual office. So bibigyan tayo ng company ng access. Magkakaroon tayo ng username and password na ikaw lang makaka-access in 24 hours, 7 days para ma-monitor mo anong nangyayari sa negosyo mo, magkano yung kinikita mo. Okay? So, meron tayong business permit. So, in terms of legalities, wala na tayong problema dyan. May mga products tayo usually. Yes, siyempre, dapat kailangan yan negosyo to, di ba? Marketing strategy, mamaya papakita ko yan. So, applied system, nandiyan yung leverage. Okay? Management team, hindi mo na kailangan ng manager, accountant, clerk, di ba? Mga programmers o ITs na magmumonitor ng negosyo online, di ba? So, management team. Technical support, kung meron kang hindi naiintindihan o meron ka kailangan itanong sa code, di ba? May technical support tayo. Seminar and training sa araw-araw yan. Every Monday may training tayo. And free from expenses. Ito maganda. Hindi mo na problema yung pasahod, diba? Yung mga bills na babayaran mo monthly sa negosyo mo. So, yung legalities mo, tax mo, sagot na ng company yan. Okay? So, imagine mo yung halagang 3,000, saan naabot yung 3,000 mo? Instantly, meron ka ng international business. Okay? Now, paano tayo kikita ng malaki? Ito na. Siyempre, pa business partnership. Para maging sosyo, maging business partner ka ng company, fill up ka ng registration. Na dati, merong papel, tapos magpipirma ka. Now, hindi na ganoon. Since malayo ang office, tapos international ito, yung mga kilala mo sa iba't ibang bansa, paano sila? So, meron ng link. Okay? Ito yun. So, ang gagawin mo lang, ipipill up lang natin tong link na to. So, may isi-send na link sa'yo. Ipipill up mo lang yung first name, last name, and email. Dito sa email na to, dapat active ito. Nabubuksan mo siya. Okay? And then click mo lang yung reserve my position now. Automatic magkakaroon ng temporary enrolled and temporary enrolled ka sa company. Bakit temporary? Kasi hindi pa bayad. O, di ba? Huwag bayad ka na, nagbayad ka, automatic. Official registered ka na lang ka international company. Okay? So, registered ka na. Buy ka na ng company. Sabi nga rito,
Dito na lang magagamit yung pure trust. Friend, pangarap ko yumaman. Buong tiwala ako sa iyo. Tulungan mo ako. Tanging paraan para matulungan mo ako, kailangan kitang mapayaman para yumaman ako. Yan si Ben Glinsky. Okay? Siyempre, tutulong tayo. Bakit? Gusto rin natin yumaman. At ang tanging paraan para yumaman siya, kailangan niya pa tayong payamanin. Tama? O. Ang gagawin natin, kukopyain lang natin yan. Mag-i-invite ka ngayon ng tao. Yan ang solusyon. So pag invite hindi yung maging empleyado mo siya, magiging kasosyo natin siya. Okay? Invite ka ng kaibigan, nag-fill up din siya. Siyempre, para matulungan din natin siya kung paano niya tayo matulungan, kailangan member din siya. Babayad din siya ng 49.95 o 3,000 para maging member ng company. Now, naging member siya. Sabi ng company, babayaran kita ngayon, kikita tayo. Kasi yung 3,000, yung 50% no, mapupunta yung kalahati sa company, yung kalahati mapupunta sa'yo. O, di ba? So, ganun din. Yung kaibigan mo, si A, in-invite niya si B, o si friend B. Tapos nag-fill up din si friend B. Nagbayad, nag-member. O, tama, di kikita ang company, at kikita ka rin. At kikita ka rin. O, ganun siya. Diba? Si friend V, nag-invite si friend C. So, ginamit niya yung pure trust, friend. Pangarap ko yung aman, buo tiwala ko sa iyo. Tulungan mo ako, tanging paraan para matulungan mo ako. Kailangan kita mapayaman para yumaman. O, tignan niyo mangyayari. Siyempre, tutulong yan. Magpipil up yan. Bakit? Pareho nilang gusto eh. Kikita si B, kikita si A, at kikita ka. Siyempre, kumita ang company. Meaning, dito, ang system, hindi mo na tinatrabaho, iba na tumatrabaho, pero kumakakyat pa rin ang kita sa'yo. Yun ang plan. Yun ang system flow. Okay? Now, so pure trust, ito yung tinatawag na permanent solution. Kasi habang dumadami na yung tumatrabaho, kahit darating sa point talaga, kung mawala ka na sa mundong ito, yung negosyo, maandar pa rin. Okay? So marketing strategy. Ang main objective is magparami ng members. Para kang bumubuo ng maraming branch sa halagang 3,000. Yes, 3,000. Sapat na yan. So kung nasa average ang status ng buhay ng tao, yung 3,000 hindi alam mo yon yung yung tanging kibubuhay niya para mabuhay, binabudget. Sa budget, pwede mong ipunin yung 3,000 para makasali. So, isa lang ang formula na kaya gagamitin natin. Kaya copy-paste lang, procedure. Gawin mo ang ginagawa ng mga yumayaman. Okay? Mahalagang magkaroon ng achievable plan. Magkaroon ng minimum numbers of members and time frame kung kailan sila dapat makumpleto. Ito yung importante sa lahat. Ano? Kailan ba yung isasali ko rito? At kailan dapat sila dapat? Mahalaga yan. Now, ito yung kailangan natin magawa. Yung tinatawag na ultimate goal. Okay? Pag sinabing ultimate goal, ito yung bagay na hindi mo pa ginawa sa buong buhay. Nagagawin mo lang minsan. No? Ano yung gagawin natin? Pagkakaisahan natin, minimum 10 direct referral. Meaning, may kakilala kang 10 kaibigan o may mga kaibigan ka 10 na. So, kaya kakilala, 10 sila. Pakapiliin mo na. Siyempre, kung ako tatanungin, sino ba yung mga kaibigan mo? At least 10. Sa marami kang kaibigan, doon sa marami na yon, pumili ka ng 10. At kailangan makasama natin sila within 1 month. Pwede naman tapusin isang araw yan o isang linggo, pero ginawa ko na 1 month. Bakit? Depende nga sa budget ng tao. Minsan 3,000 lang, hindi ko mabubuo dahil sa kahirapan. Tama? Pero ang isang taong desidido, talagang gustong-gusto niya, gagawa at gagawa ng paraan yan. Mabilis matapos siya 10 na yan. Ngayon, pag nakumpleto mo na yung 10, graduate ka na. Anong bibig sabihin? Minsan mo lang gagawin dito sa buong buhay mo. At ito yung kukopiahin ng bawat members mo. 10 lang. Bakit? Kailangan natin achievable plan. Gawing magaan, gawing mabilis. Okay? At siyempre, nasa mabuting paraan. Hindi tayo gagawa ng masama dahil hindi tatagal ang ginagawa natin kung may kalokohan. Tama? So tignan mo, if you wish to nagdagan pa yung 10, walang problema, much better. See the illustration below paano yung magiging result. So gumawa tayo, ito yung formula.
Di ba? Sabi ko sa'yo kanina, mag-invite. So magpaparami ng members para tayo nagpaparami ng branch. So in-invite mo si A, friend A. Ilalagay ng system yan sa level 1. At sa level 1, kikita ka 50%, $25. So $50, 50% doon is $25. So yun ang kikitain mo. Okay? 50%. As in talagang hati kayo ng company. Sosyo nga eh. Di ba? So yun yung personal recruit o invite mo. Direct referral kung tawagin. Mapupunta sa level 1. Now, si friend A, mag-i-invite din yan. So bukod sa kaibigan mo siya, may ibang kaibigan yan na hindi mo na kaibigan. Tama? Kakilala yan na nagiging kaibigan yan. Now, i-invite niya yung kaibigan niya bukod sa'yo. Si friend B. May ilalagay ngayon ng system yan sa level 2. At sa level 2, kikita ka ng 10%. Bakit 10% lang? Kasi hindi na ikaw ang nag-invite dyan. Ang nag-invite, si friend A. Okay? At kikita ka ng $5. 10% ng $50 is $5. Okay? Now, si B, mag-i-invite din yan. Okay? Si C. Okay? At may ilalagay yan as level 3. Sa level 3, kikita ka rito ng 5%. Ikaw ba trumabaho kay C? Ikaw ba nag-invite? Hindi. Pero may 5% ka. Okay? That is $2.5. Now, si C mag-i-invite yan at ilalagay ngayon sa level 4. At dyan, kikita ka another 5%. $2.5 equivalent. Ngayon, ang pinapakita ko sa inyo hanggang level 4 muna. Illustration. Okay? Basic illustration. Pero ang maximum na pwedeng ibigay sa atin ng companies hanggang level 10. Hindi naman niya pwedeng unlimited. Bakit? Paano naman siya? Wala na siyang kikitain kung sinagad niya, right? Kasi binibigay na niya eh. Ano yung charity works. Magkakabalance pa siya, right? So hanggang level 10, pati siya kikita. Okay? So equally divided. Computed na natin yan. Now, so para mas madali natin makuha, maintindihan, ginawan ko siya ng presentation as pera na natin, peso. Okay? At sabi ko sa inyo kanina, minimum at least 10 directs. Ito, ginawa na natin ng iba't ibang paano kung na-invite ko isa lang, paano na-invite ko dalawa lang, 5 lang. Ang pinaka-the best, 10. At pag nabuo mo yung 10, congratulations, graduate ka na. Tatanungin mo ako ngayon, paano kung wala akong ma-invite? Di ba sabi ko nga sa'yo, pure trust, kapag yung in-invite mo, pinuntahan mo, kinausap mo, dapat sagrado. Ibig sabihin, walang alinlangan, sasali yan. Okay? Bakit? Iisang mindset natin, pareho tayong kikita rito. At walang alinlangan, kikita ka talaga. Kung nag-aalangan ka, edit subukan mo. Mag-join ka, mag-invite ka, gamitin natin pure trust. Kita ba talaga? Abangan mo, weekly ang income natin dito. Okay? Kikita ka every Friday sa mga pumapasok na pinapapasok mo. Doon mo makikita sa Friday yung income mo. At ganoon din ang mangyayari sa kanila. Okay? Power of 10 directs. Level, di ba? Sa level 1, sabi nga, 50%. Ginawa ko, binaba ko na yung value ng dollar. Sabihin na natin, yung $50 equivalent to 2,800. Oh. Okay? 2,800. O, yun yung value ng dollars. Sinagad ko lang sa pinakabababa. Ngayon, sabi niya, 2,800. Ang membership, i-divide natin yan sa 50%. So, 50%, ang makukuha mo ngayon doon sa membership is 1,400. Yung 1,400 mapupunta sa company, 1,400 mapupunta sa'yo. Since meron ka 10 members, times 10, times 1,400, meron kang 14,000. Okay? Ngayon, tapos, graduate ka na. Di ba sabi ko sa'yo, pag nabuo yung 10, graduate ka na. Ay, hindi na ikaw magtatrabaho ngayon. Ang magtatrabaho ngayon, yung level 1. Since meron ka ng 10, graduate, hindi ka na magtatrabaho. Magtatrabaho ngayon, ito yung leverage. Okay? Para ka nagtayo ng 10 branch at tindahan mo. So, meron kang magtatrabaho, right? So, ganti-ganti lang. Ika nga, kung ano ang ginawa mo, kukopyahin nila. Yun din ang gagawin nila. So, bawat isa sa kanila, magduduplicate ng 10-10 din. So, yung 10 na yan sa level 1, magduduplicate sa level 2, antik sa 10. Sa level 2, meron kang 10%. That is 280 pesos. So, ayan na siya. Dumitaw yung level 2. Ilan lahat yung na-duplicate ng 10?
100 people. Okay? Yung 10 mo, nadagdagan na 10. Ikaw ba ang trumabaho doon sa 100? Hindi. Ang trumabaho dyan, yung 10 pesos na direct na invite mo. Diba? At sabi rito, 280 pesos ka, meaning meron kang 28,000 sa level 2. Ngayon, papasok ang level 3. Magkano yung percentage sa meron ka dyan? 5%. That's 140 pesos. So, sa level 3, lilitaw ang mga tao dyan na hindi na ikaw ang tatrabaho. Ang trumabaho dyan, yung nasa level 2. Sila yung 100 people. Ibig sabihin, yung mga nasa level 1, hindi na magtatrabaho yan. Ang magtatrabaho dyan, yung mga nasa level 2. Okay? 100 tao na ang assignment ng bawat isa sa kanila is magkaroon ng tig sa 10-10. Okay? Ibig sabihin, sa level 3, ilang tao lahat ang meron ka? Magkakaroon ka rito sa level 3 na 1,000 people. Multiply by 140 pesos, that is 140,000. So, depende na yan, di ba? Kung sinabi nating 1 month, ibig sabihin, in 3rd month, meron kang 140,000. Okay? O yung maximum ng bawat individual is nakakabuo ng 10 members sa loob ng 1 buwan. Pinakamatumal na to, mabagal yan. Di ba? Pero sabi nga, ito na yung mabilis. Tingnan mo, sa level 4, ilang taong magkano kikitain? 140 ulit. Diba? Sabi niya sa level 4, 5% ka. So, yung 1,000 tao, nag-duplicate ng tig sa 10 at graduate na rin sila pag nakapag-duplicate ng tig sa 10, di ba? 4th level, ilang tao ang total mo? Ilang tao ang total na meron ka? Meron kang 10,000 people sa level 4, right? So kung susamahin natin lahat, mag-ilang tao lahat yan? 11,110. O, di ba? So sa 10,000 people, multiply by 140 pesos, meron kang 1.4 million. So tignan mo mabuti, hindi mo pa nauubos yung 140,000 mo, may 1.4 million ka na naman. Sunod na buwan. Imagine mo to, kung gagamitin natin yung fear, trust, at allegiance, di ba? So magkano yung total income from level 1 to level 4? Meron kang 1.5 million. Imagine mo yun. Dito pa lang, magkano yung investment mo, magkano yung membership mo? 3,000. Sana aabot yung 3,000. Ayan siya, linaw. O, di ba? Sabi ko nga sa inyo, kailangan natin bumuo ng team. Kasi kung hindi natin gagawin ito, kung hindi tayo bubuo nito, ano ang magiging kapalaran natin? Uulit at uulit, meron ka ulit sasalihan, tapos ganun at ganun din mangyayari kung aabot ka sa limitation. Dito, ang ginawa ko, nilagyan ko na siya ng limitation. At least 10. O, di ba? Imposibleng wala kang 10 kaibigan. So, pag nabuo mo yan, kung gusto mong dagdagan, walang problema. Pero at least may 10 ka. So, pipiliin natin yung magiging kasama natin. Di ba? Yung talagang willing. Bigay yung tiwala at buong katapatan yung gagawin yung negosyo na to. Okay? So, pure trust. Walang plan B. Ibig sabihin, pag nag-join ka, tiyak, kikita ka. Walang plan B. Walang excuses paano kung wala akong pera. May pangarap ka. Kailan mo gusto mabuo yung pangarap mo? Kailan mo? Hanggang dyan na lang ba talaga tayo? Hindi. Walang what if. Paano kung wala akong ma-invite? Walang ganon. Kung hindi mo kaya, sabi ko nga, ibig sabihin, wala kang tiwala sa sarili, wala kang tiwala sa process. So, walang what if. Talagang pag narinig mo to, sumali ka, mangyayari ba talaga? Yes, kikita talaga tayo dito. Right? Result, 100% success. So, trust the process. Madalas nating ginagamit yung pure trust sa bagay na gusto nating makuha at marating. This time, gagamitin natin ito sa pinakamalaking pinapangarap natin sa buhay. Permanent solution. Sabi ko sa inyo, kahit umattend ka ng maraming seminar, diba? Kung ano-ano pasukan mo, ano-ano itayo mong negosyo. Wala kang tiwala sa supplier mo. Diba? Kung magtatayo ka ng negosyo mo, tapos kailangan mo na magiging ibebenta mong products, kung ano man yan, itatayo mong negosyo. Tapos wala kang tiwala doon sa magiging deal ninyo, hindi ka tatagal. At sabi ko nga, hindi ka pwedeng magbakasyon dyan kung ano man yung itatayo mo kasi nag-iisa ka lang. At tapos darating na yung point na gusto mo pang dagdagan yung income pero sumasagad ka na. Hanggang doon lang dahil nga may limitasyon. This time, ang binubuo natin dito, napansin ninyo yung pinakita kong procedure, paano tayo kikita ng malaki.
ituloy natin. Di ba sabi ko sa inyo, hindi lang level 4 ito, hanggang level 10 ito. Tignan ninyo. So hanggang level 1, mula level 1 hanggang level 10. Yan ang kayang ibigay ng company. Bakit? Paano naman siya kung ibibigay niya limited? Diba? Pero tignan ninyo yung papasok na income hanggang sa level 10. Kung papansinin ninyo sa level 1, 50%. Laki. Pero pagdating ng level 10, bakit 1%? Huwag mong sumulin yan. Bakit? Habang lumalaki kasi yung grupo mo, yung percentage na yan, lumalaki yung income natin. Tignan ninyo. So basic illustration tayo. Power of 10. Kung ito masundan natin lahat, magawa ng bawat isa sa atin. No? Una kasi muna magtitiwala ka sa sarili mo at magtitiwala ka sa process na ito mangyayari to. Okay? Pag sumali ka, mangyayari to. Okay? Tapos ginawa mo yung assignment mo, 10 lang. Kasi kung nag-aalangan ka, ang maganda nga lang dito, hindi mo na kailangan magpaliwanag. Hindi mo kailangan, meron na tayong video na to, ni-record ko na para mai-present ito ng tama. Okay? So tingnan ninyo. Level 1, naka-invite ka ng 10, right? Kano kita mo dyan? 14,000. Graduate ka na. Ang magtatrabaho ngayon, yung 10. Anong assignment nila? Kung ano ginawa mo. Kukopiahin lang nila. Bawat isa dito sa 10 na to, magduduplicate ng take sa 10. Meaning, sa second level, magkakaroon ka ng 100 members. Ikaw ba nag-invite sa 100? Hindi. Ikaw ba nagpakahirap sa 100? Hindi. Ang trumabaho dyan yung 10. Right? Ilang tao meron ka sa ibaba? Sa second level? 100 people. Magkano kita mo dyan? 28,000 pesos. Ikaw bang nagpakahirap sa 28,000? Hindi. Ang pinaghirapan mo yung 14,000. Pero in 28,000, yung mga tao mo na. Ibig sabihin, nagkakaroon ka na ng 10 branch na umaandar yung negosyo mo. Right? O, yung 100 ngayon, meron kang 100 branches, right? O, 100 branches, anong ginawa nila? Nag-duplicate ng sa 10 branch din nila. O, so, bawat isa sa kanila, itong 100 people na to, kumita din ng kung anong ginita mo. Bawat isa sa kanila, yung 10 people mo, kumita rin ng tig 14,000, gaya mo. Okay? Papasok ang third level, meron kang 140,000, 140 pesos dyan sa third level. Bawat isang sumali. Anong assignment ng second level? Bawat isa sa kanila mag-invite ng 10-10 kaibigan din. Right? Kumita sila, kung anong kinita mo nung una, 14,000. Now, ikaw ba ang nakabuo ng 1,000? Hindi. Ang trumabaho dyan yung 100 members mo. Oh. Magkano kikitain mo riyan? Meron kang 140,000. Oh, yung 100 people mo, kumita din ng 28,000. Yung second level, doon sa trinabaho ng third level. Okay? Napapansin nyo, yung chain, yung chain reaction. Oh, di ba? So, domino effect. Okay? Yan ang nagagawa ng power for pure trust. Okay? Sigurado bang kikita? Mangyayari yan. Kung buo yung tiwala mo. Okay? At lahat ng mapapasali natin, tinitiyak sa sarili na talagang kikitain niya to. Mangyayari. Kasi hindi pwedeng lokohin yung numbers. Eh. Now, ito ngayon. Fourth level, papasok na. Sino magtatrabaho? Graduate na yung 10. Graduate na yung 100. Ang magtatrabaho ngayon, yung 1,000 members. Para kami 1,000 branch. Okay? So, bawat isa sa kanila, assignment, kung ano yung naging assignment ko, 10-10 lang din. Yung 1,000 may assignment na tig sa 10, bawat isa sa kanila. Sa level 4, may 10,000 people dyan. Magkano kita mo? Meron ka 1.4 million. Magkano nilabas mo? 3,000. Magkano na pera mo ngayon? Meron ka 1.5 million, right? O estimate, 1.5. Diba? So, imagine mo tong 10,000 tao trumabaho ng 10-10 lang din. Kung anong kinita mo nung una, yun din ang kikitain, 14,000. Pero wag ka. Pagdating ng 5th level, meron kang 100,000 members o branches sa buong mundo. 100,000. Magkano kita mo dyan? Meron kang 8.4. Ito yung isipin mo ngayon. Di ba kailangan natin ng permanent solution? Hindi mo pa nauubos yung 1.4 mo, bigla may papasok na 8.4. Hindi ba malaking problema? Masarap na problema yan. Imaginein mo yan. At pumapasok yan. Ano man ang pumasok sa cut off. Okay? Yan ang papasok. Yan ang gamitin mo. Within 1 week, million,
million kada week. Imagine mo yung 8.4 million, kung minsan lang yung lumitaw yan sa loob ng isang buwan. Hindi mo pa nauubos yung 1.4 mo, meron ka lang naman problema, panibagong problema. Paano mo uubusin yung 1.4 dahil meron papasok na 8.4? O, di ba? So level 6, magtatrabaho ngayon yung 100,000. Para kami 100,000 na may branches na sabay-sabay tumatrabaho at kumikita ng 14,000 bawat isa sa kanila. Ibig sabihin, nag-duplicate ng tig 10-10. Ilang tao meron ka sa level 6? 1 million people o 1 million branch. O imagine mo yon. Magkano kita mo dyan? Lumiit ang percentage, di ba? 56 na lang. Meron ka 56 million. Ito mas mabigat ang problema. Hindi mo pa nauubos yung 8.4 million mo, meron ka bagong problema ngayon. Paano mo uubos yun yung 56 million sa loob ng isang buwan? O, di ba? O. So, imagine mo yan. Pagdating sa level 7, may 10 million people ka na. Magkano kita mo dyan? 560 million. So, imagine mo yon 10-10. Meron tayong systematic plan. Okay? So, ito yung tipo na matutulog ka, nagbabakasyon ka, hindi mo na mapipigil. Bakit? Marami nang gumagawa sa ginagawa mo. Ano yung best solution nito para magtuloy-tuloy ito? Your trust. Kahit ilang seminar pa yan, maten ka ng pinakamahal na seminar. No? Kahit ilang pang libro ang bilhin mo, kung wala kang tiwala sa process, sa sarili mo, sa mga kasama mo, hindi ito mabubuo. Pero kung ito ang primary gagamitin natin, maniwala ka hindi. Sa IELTS gusto, lilitaw ang mga figures na yan. Imagine mo yung 10 million na lang, kahit 50% na lang ang trumabaho dyan, di ba? O, paano kung yung 10 million na to, bawat isa sa kanila nag-duplicate ng 10-10. Ilan tao meron ka? 100 million sa level 8. Magkano kita mo dyan? Ayan na siya, 2.8 billion na. O panibagong problema na to. Di ba? Sarap na maging problema yan. O, magkano nilabas mo? 3,000. Tapos ginamitan mo ng pure trust. Tsaka buong katapatan mo ginagawa yung trabaho mo. Di ba? Yung effort and time mo, kung saan mo ginagamit, dito may lagay. Malinaw na pera to. Okay? So nagbenta-benta ba tayo? Hindi. Ginawa natin ng magaan at pinakamabilis na paraan. Bakit? Misa lang tayo mabubuhay. So kailangan na natin ma-enjoy yung buhay na to. Di ba? So pinahirapan ba natin yung tao? Hindi, 3,000 lang. Isa mo lang naman nilalabas yan di ba? Sa buong buhay. So ito ngayon, yung 100 million, nag-duplicate ng 10-10. Nag-1 billion na members mo. Dating na level 9. Kano kita mo dyan? 2.8. Oh, imagine. Ito kasi walang limit ito paano kung hindi lang 10 na mapasali ng isa? Diba? Binigyan ka pa niya naman tao, wala kang ma-invite. So ito, wala kang kaibigan. Bigyan na lang kita. Di ba? Sobra sa 10. Pwede mangyari yun dahil kaibigan ka naman Di ba? Level 10. So, mangyayari sa level 10, meron kang 10 billion branches o 10 billion members. Kaya nakita mo dyan. So, imaginein mo yun. Wala ka na sa mundong ito. May kita ka pa rin. As long as tiwala, ginagawa ng buong katapatan, yung trabahong ito. Kahit anong pasukan mo, maniwala ka sa akin. Ang ginawa na lang natin dito, bakit napili ko si Livegood? Kasi pinakamababa yung membership. Huwag natin pahirapan ng tao, huwag natin pahirapan ng sarili. Alam mo yung paano mo mabubuo agad. Halagang 3,000, madali lang hanapin yan Kung wala kang instant cash ngayon, di ba? Manap ka lang ng 2 kaibigan o 10 kaibigan. 300 pesos. Mabubuo mo yung 3,000 mo di ba? So, pwede mo na ngayon na invite yung mga tao yun. Bakit mo kinailangan yung 300 pesos sa 10? O kasi para makasali ka rito. Pag nakita nila ito, invite mo na sila, right? So dito, ito yung tinatawag ng company na Unilevel weekly income natin. Tinatawag na weekly fast start. Now, best solution, so naipakita ko na sa inyo yung plan, maaari nating gawin ang business kahit nasa bahay lang tayo. Okay? Kahit malayo pa ang lugar ng top priority prospects mo. Ibig sabihin, ginirecord ko na tapos nireten ko pa para mabigyan ng diin. Pwede mong screenshot ngayon itong presentation na to. So magagamit natin ng technology
for fast communication. So ikabibilis ano, para isasali sa group chat natin. Once na member ka na, isasali ka sa group chat para sa updates, no? So daily may seminar and trainings. So maaari din send ng video recorded o presentation na ginawa ko na to para sa mga busy. Pwede nilang mapanood anytime na available sila. Now, ito yung bonus. Okay? So may weekly tayo, meron pa tayong monthly. Ito na yung subscription. Ito yung bonus. Ano? So pag sumali ka rito, automatic lifetime na yung membership mo. Bisa mo lang babayaran yung 3,000. Ngayon, merong additional. Ito yung subscription. Now, if you wish to have additional bonus, pay your monthly subscription. So rito, monthly ka talaga magbabayad pagdating sa subscription. Okay? Doon sa 3,000, minsan lang yun. So lifetime na tayo member ng company. Ngayon, kung gusto mo ng additional monthly income mo, your monthly income, kikita ka sa subscription ng mga members mo. Right? So required bayaran na subscription every month with the amount of $9.95 or equivalent to 600 pesos. Mas magandang bayaran nito ng buo. Ano ibig sabihin? Pwede mo nang bayaran yung buong taon para maka-avail ka ng 2 months discount. $99.5 na lang ang babayaran. Kunin mo ang bayad, hindi doon sa bulsa. Okay, doon sa kita, di ba naka-invite ka ng 10? So magkano kita mo doon? $250. Eh, $100 lang naman ang tapyas eh. May sukli ka pang 8,000 pesos. Okay? Lahat ng members magbabayad ng monthly subscription. At kikita ka ng 25% sa bawat subscribers mo. Equivalent to $0.25. That is 14 pesos to be exact. So check the illustration below. Ito ngayon, ito yung ginawa ni Ben Glinsky. Ito ikaw. So meron tinatawag na 2x15 force matrix. Ano to? Pag sinabing 2x15, di ba kanina hanggang sa level 1, kahit ilan pwede. Pero naglagay ako at least 10 minimum. Pero ang totoo niyan, kahit ilan, pagdating do sa level, unang presentation ko sa inyo. Itong pangalawa na to, ang ginawa ni Ben Glinsky, maximum of 2 ka lang. Meaning, yung 10 mo, ipupwesto niya ngayon, dala-dalawa. So sa level 1, maximum of 2 ka lang. Okay? So yun din yung mga members mo doon sa level. So unang 10%. So may dalawa. Kaya siya 2x15 kasi hanggang level 15. Di ba sa level, so maximum na bibigay sa iyo na weekly ni Ben Glinsky hanggang level 10 lang. Pag sinabing subscription, hanggang level 15 ka kikita. Okay? So may dalawa ka. Yung dalawa na yan, itong dalawa na to, magkakaroon din ng tigda-dalawa sa ilalim nila. Ayan, kaya may 4 ka sa level 2. Ang pinag-uusapan natin dito, monthly hindi. Bukod pa doon sa weekly. Okay? So, ayan siya. Kaya 2x15, bawat isa magkakaroon ng tigda-dalawa sa ibaba. Yung 4, magkakaroon ng tigda-dalawa sa ibaba din yan. Kaya may 8 ka sa level 3. Okay? Yung 8 na yan, magduduplicate ng dala-dalawa sa ibaba nila. Kaya magkakaroon ka ng 16 members sa ilalim ng level 4 o lalim ng level 3. Okay? Yung 16 na to, duplicated sila pagdating sa level 5 ng 32 people ng subscribers. Okay? Pag binuo natin ng hanggang level 15 yan, ilang tao lahat? Ang maximum na pwedeng bayaran sa iyo ng company per month, 65,534 subscriber. Multiply by $0.25, that is $16,000, 383.5. Okay? Sa peso yan, sa peso, i-convert natin, nasa 917,000. Monthly niyang ibinibigay ito na naka-fix na. Sagad dyan, hindi mo kikitain kasi nga, hindi nakikita ang company kung unlimited pa. Di ba? Ano ba naman yung 600, 900? Magkano ba bayaran mo? $9.95 o 95 o $100 sa isang taon. Ano ba naman yung $100 kapalit ng 917? Di ba? Pesos, 900,000. Imagine mo yon. Kahit milyon pang kinikita mo dyan. Okay? Yun lang din ang babayaran mo. 9.95 lang. O di ba? May additional ka pa. Subscription. Kung hindi ka nagbayad, natural, wala kang kikitain na ganito. So para hindi magka-problema, nakalimutan mo, nagbabayad ka ng monthly, di bayaran mo ng 1 year. Para wala ka ng problema. Solve. Di ba? Saan mo kukunin? Hindi sa bulsa. Doon sa kinita mo sa loob ng isang buwan. Okay, tapyasan mo lang ng $99, 99.5 o $100 ka mo na.
Now, ito ngayon yun. Ito yung tinatawag na the matrix. Okay? Ganito ang ginawa natin. Sabihin na natin, isinama natin dito yung account ng asawa at anak. Hindi sila magtatrabaho, right? Ikaw ang magtatrabaho. Dahil dito, hindi ka pwedeng magbukas ng maraming account. Maximum one account lang tayo. Ayan ang policy. One account policy lang tayo. So meaning, kung gusto mo madagdagan yung account ng isama mo yung pamilya, yung asawa at anak, right? Ngayon, ang tanong, magtatrabaho ba yung asawa at anak? Hindi. Additional account mo lang. Okay, pero kung isinali mo na para sa kita din nila, yung anak mo, hindi mo na kailangan bigyan ng baon, ayan siya. Sali mo na, right? Tapos may apat ka pa na napasali, so meaning meron kang 6 na members. At yung dalawa doon, pamilya mo. Okay, saan ngayon nilalagay ni Ben Glinsky in terms of subscription itong 4 na kaibigan mo? O yung si number 3, ilalagay yan sa left side ng asawa, account ng asawa mo. Yung number 4, ilalagay sa left account ng anak. Pansinin ninyo, ang paglalagay ng company, hindi yung punuin niya agad yung account ng dalawang member. Diba? Ilagay niya agad dito si number 3 and 4. Ilalagay ba sa pareho sa account ni Mrs. Hindi. Lalagyan muna puro left. Pag napuno yung left, yung right naman, ganun siya. Sino man naglalagay? Hindi tayo. Baga, hindi katulad ng dating company na pinanggalingan natin, kailangan ng left and right para kumita ka ng magkano mang amount dyan. Diba? Dito, hindi. So, company din na maglalagay, na magpo-position, saan niya ilalagay. Pupunuin niya at hindi mo na pupunta doon sa susunod na level hanggang hindi na pupuno yung level 2 o level 1 kung ano man level yan. So, kailangan mapuno yan. Ganun ang sistema ng company. Now, ang tawag dito sa ginawa ng company, spillover. Kikita ba ang si Mrs. at saka yung anak? Yes, kikita rito. Ibig sabihin, kahit hindi trumabaho si Mrs. at saka yung anak, kikita pa rin. Sino trumabaho? Ikaw. Di ba? Company kasama. So, sino man yung mailagay yung pumasok, isinasalpak doon sa mga walang invite. O, ganun yun. Sa mga account na bakante. Okay? Pag-usapan natin yung account ni Mrs. Si Mrs. ba nagkaroon ng dalawa dahil siya nag-invite? Hindi, wala siyang invite. Meaning, sa weekly, dun sa direct referral, wala siyang kita. Pero sa subscription, kikita yung account ni Mrs. Okay? Since may dalawa yan, papasok yan sa level 1. So, dalawa sila. Gaya na sabi sa nina, mag-subscribe yung dalawa. Okay? Monthly to. Monthly, nag-subscribe ng 9.95. Meaning, si Mrs. may 25%. That is $0.25 or 14 pesos times 2, kaya sa 28 kasi dalawa lang yung last first level. Second level ngayon, ganun din. Bawat isa sa kanila, magkakaroon ng dala-dalawa itong si 3 and 4 o 3 and 5. Kikita ka ngayon yung account ni Mrs. ng 56 pesos sa level 2 dahil may 4. Between 14 pesos times 4, that's 56 pesos, right? Ngayon, tong 4 na to, maduduplicate ng tigda-dalawa sa level 3. So, magkano kita? 112. Sa level 4, 16 people, that is 224. Pag nagsusubscribe, right? Okay? So, level 5, meron ng 448 pesos sa level 5. Lahat siya nagsusubscribe yung 32 per people. So, pag hanggang nabuo yung 12 level, eto, maximum na babayaran ng company sa taong walang na-invite at nasalpak lang yung mga tao sa baba. Sabi ng company, babayaran kita hindi 15th level. Hanggang 12 level ka lang kasi wala kang personal recruit. Pag meron kang ma-invite at nadagdag, tumataas yung level o position mo. Okay? So maximum na pwedeng bayaran ng company sa mga spillover lang. Ibig sabihin, nalagyan ng dalawang tao, si number 3 number 5 ang trumabaho dyan o nagkaroon pa ng spillover mula sa taas. Sa dumami yung tao at napuno at nabuo yung 8,190, automatic ang maximum income ni wife is 114,660. Yan ang maximum na pwede ning kitain ng account ng taong walang invite. Isinali mo lang. Okay? Gets? So, malinaw po ha. Now, di ba may account pa si Miss si anak, yung anak mo? O additional income pa yan. Di ba? Paano kung napuuno din yung matrix niya? As in 8,190 yung members sa ibaba. Total subscribers sa ibaba. At lahat yan nagsusubscribe. Meron din yung anak nakita na 114,000 per month. Times 2 na yan, right?
So, meron ka ng 229,320 pesos, right? So, bukod pa yung account mo. Ang maganda rito, na-promote ka. O, may promotion kasi dito no? So, as a branch, yan, meron ka ng additional na income. Bukod sa income ng asawa at anak, yung account mo kumita ng 229. So, meron tayong ipapakita presentation na bukod pa rito. Ano? So, part 1 muna tayo kasi para basic lang tayo. So, tingnan ninyo, pag nabuo itong income na to, pag tinotal mo, magkano yung total income ng tatlong account? Meron kang 458,000 per month na to. Almost 500,000 ka na. Alam mo, matrix pa lang yan. Wala pa yung tinatawag nating matching bonus. Okay? So, malulula ka talaga. Okay? So again, tanging natin magagawa para ma-solve a permanent problem, magkaroon ng permanent solution. So malulutas natin ang permanent problem natin kung magkakasama tayo as team. Magparami tayo ng members and subscribers using the pure trust isa't isa. Walang what if, walang plan B. Means walang alinlangan. Trust the process, 100% guarantee matutupad ang pangarap. Basta ginusto natin, tiyak, makukuha natin. Ang binubuo natin dito, ulitin ko, hindi yung kita lang, kundi matibay na samahan, may katapatan at tiwala sa isa't isa. Sa ganitong paraan, matutupad natin ang gusto nating mangyari, magkaroon ng maginhawang buhay. Okay? So, true meaning of success, masarap mabuhay na wala kang niloloko at nilalamang ng tao. Dahil sa pure trust with honesty, panatag ka sa lahat ng pagkakataon, nakakatulong ka sa kapwa, nabibigyan sila ng pag-asa at suporta sa pinapangarap nila. In return, mas malaki ang bumabalik sa iyo as reward. Diba? May napakagandang dahilan na tayo para mabuhay at walang patid na dumadaloy ang biyaya, walang masasayang at may magandang karanasan na maaaring ipamana sa pamilya. So may permanent solusyon na tayo. Isang magandang tunay na pangarap, maging malaya at makatulong. Okay? So yun yan. So thank you. Yan yung part ng part 1. Okay? Yung part 2 kasi nito, the whole plan. So, bukod natin pag-uusapan yan. So, pag-aralan mo ulit, itong binahagi ko sa iyo. Pinuputulan natin dito yung topic kasi kailangan nating i-analyze muna ulit. I-review mo ulit ito. Okay? Hanggat maaari, ulit-ulitin mo siya panoorin. Kasi sabihin ko sa inyo, parang sakit yan no? Pag hindi, hanggat hindi, kakainom mo lang gamot, gagaling. Diba? Ibig sabihin, para tumalab ito, ulit-ulitin mo siya. Sinasuggest ko na sa iyo. Bakit? Ako mismo kasi slow learner din ako. Pero sa tiyaga, sa ulit-ulit, tumatalab, doon ko na-analyze, doon ko naiintindihan ano yung plan. Okay? So maniwala ka sa akin, lalo na kung marami ka na nasalihan, marami ka na ginawa, pare-pareho lang sasabihin mo hindi. May pagkakaiba pagdating doon sa tiwala. Okay? Kaya maraming nag-fail. Bakit? Sa process, gaya ng sabi ko sa iyo, bakit mo iisipin yung magpayaman ka? Ang kailangan mo magawin, payamanin mo yung members mo. Ngayon, kung gusto, yung kaibigan na tutulong, para matulungan mo ako, kailangan magtulungan tayo. Kasi hindi tayo dadami kung ako lang ang tatrabaho, right? At hindi naman dadami yung members mo kung hindi mo naman lang gagawin mo. Kasi nga, may limitation. So, ang gagawin natin, pagtulungan natin. So, kung may mga tanong o may problema, sino magsosolve? Sino nakakaalam? So, paano mo malalaman kung hindi mo pag-aaralan? So, kailangan kasi natin ulit-ulitin para maintindihan at magawa natin ng tama yung kailangan natin matrabaho. Okay? And the second plan, ipapakita ko sa iyo yung part 2, yung whole plan. Paano nangyayari ito? Okay? Paano lahat magaganap? Pero dito sa presentation ko na una, I hope sana uulitin mo siya. Okay? And that's all. Thank you. And welcome po sa Live Good. Welcome sa team. Okay? Basta po tayo.